talento at diskarte, puhunan ng mga kababayan nating musikero sa Hong Kong, makibahagi sa kanilang kwento at panalo. Kasama si Tito Boy. Ask Boy Abunda. Maraming salamat sa pagpapapasok mo sa amin dito sa inyong studio. Sa inyong studio, Josh, thank you. Kumusta ang buhay musikero dito sa Hong Kong? Masaya dahil ginagawa po namin yung passion namin. At the same time, yun yung pinagkakakitaan namin. Challenging dahil as a freelance musician, kailangan ko maghanap ng gigs every month. Ano to? You would perform in hotels, in clubs, in bars? Bars po. And then, contract was between Manila siguro Yes. at saka dito. And then, nung naging resident ka, anong nangyari? Pag naging residente ka po dito after 7 years, pwede ka na mag-work, dalawang work. Pwede ka mag-freelance musician and then magtrabaho sa umaga. Anong trabaho mo sa umaga? Vocal coach. Gabi, yun na, nagpe-perform ka. Po. Si Josh is part of your, what are you? Grupo ba kayo? Yes po. Nagkakasama lang po kami sa sa mga, Sa mga events. gigs? Sa mga gigs po. Pag kailangan. At yung daytime job po namin, nagpa-part-time kaming dalawa sa music center. Okay, so nagtuturo kayo ng mga estudyante. Yes po. Ang mga tinuturoan nyo, mga Pinoy, mga Chinese? Mga Chinese po. Chinese. Talaga? Pop, Cantonese songs. So, ibig sabihin, nakakakanta kayo ng Cantonese. Yes. Sample nga, Thor. 这一生也在進取，這份真卻掛念誰？我會說是唯獨你不可失去。 Anong ibig sabihin nun? It's you're chasing your Love? parang ganun. Specifically, ano ang inyong itinuturo doon sa center? As a vocal coach, tinuturo ko po yung mga exercises and then posture, Okay. diction in English. How often do you teach? Every Friday, ngayon po isa lang estudyante ko eh. Ilan ang estudyante mo ngayon? 20 plus? Madami. Dami. Yung pangangalaga ng boses, yung preparasyon, pareho rin sa Pinoy? Yung... Yes, vocalization. Sige nga, let's try it. Gradually, ano. Sa kaya mo yung taas hanggang sa comfortable. I-extend mo. So how long have you been doing this? Since 2018. Bakit napunta kayo sa pagtuturo, Thor? Bago po ako mag-residente, 5.5 years pa lang ako dito, we met someone na nakilala siyang retired CEO of Siemens. Nagtayo siya ngayon ng charity. So, naghahanap siya ng mga musicians doon. Tapos, pinakilala kami nung isa kong kaibigan sa kanya. Simula noon, nagkaroon siya ng idea. Pwede ba kayo magturo ng ganito? Oh, okay. Nagtayo siya ng malaking music center. Kasi po ako yung tao na pag may opportunity, oo ako. You don't say no. You then say no. Just say yes and then learn it later. Is it expensive to go to your school? Is it expensive to be coached here in Hong Kong? Sa school po, wala pong bayad sa amin. But pag private, yung sa sarili naming student, for example, may private lesson kami sa mga bahay, we charge them 700 to 800 per hour. Pero dun sa school namin, pag nag-enroll sila tapos pumasok sila dun, it's free. That makes you feel what? I mean, being able to teach people, kids with special needs Yes. for free, actually. Sarap, no? It's priceless. Lalo pag nakikita mo sila yung progress nila is yung gumagaling sila. Pero umpisan muna natin, doon sa Pilipinas, kumakanta ka na talaga. Since when I was 9, then one time, nanonood ako, tapos kumakanta ako. Narinig ako ng lola ko po. Sabi sa akin, gusto mo ba sumali? Umuopo ako. Ang kinanta ko is, April Boy, nalimutan mo na ba? Hit it. Sige nga, alam mo yun? Sa probinsya po kasi ganyan mga kanta eh. Oo, pang-contest yun. Nanalo ka ba? Nanalo ako nung elimination, second, grand final natalo po ako. Aha. Pangatlong sali ko, nag-champion na ako. Wow.
paano ka naengganyo mag-abroad? Was Malaysia. Kotak Kinabalu. Yun po yung first biyahe ko. Audition kami na audition. Lagi kami nag sa Maynila. Yun ang natanggap sa Kotak Kinabalu. Pagkatapos noon, ilang taon ka doon? Siguro mga 6 na beses po ako nag-Malaysia. Pabalik-balik ng Malaysia. Okay, pagkatapos ng Malaysia, saan ka napunta? Punta ako ng Singapore. 6 months din po. Tapos, Japan 2011. Malaki ba ang kitaan sa banda? Pag galing ka sa Pilipinas, dati ang rate is around 1,000 US. During that time, a month. Tapos, June 10 of 2013, dito ka sa Hong Kong. Yes. At mula noon, hindi ka na umalis. Opo. Magpahanggang ngayon. Ngayon. Magsi 13 years ka na dito. Oo. What are your dreams at this point? Makabalik sa Pilipinas na doon na lang mag-perform. But you're doing well here. Bakit? Iba po yung inang bayan. Ikaw din, Josh? Pilipinas pa rin. Dito ba sa Hong Kong, sinasabihan kayo, identifiable kasi pag kumakanta ka, are you Filipinos? Madalas? Yes Or- po. Kasi karamihan dito talaga, Pinoy. yeah. Pinoy ang Yun kumakanta. yung kinukuha nila lagi. Nakaka-proud, no? Nakaka-proud. Yeah. Proud na proud ako. I'm one of the musicians here in Hong Kong. Ano ang difference ng Filipino audience? Mas madali pong i-please ang foreign Correct. kaysa sa Pinoy. But then, iba yung saya pag kapwa mo Pilipino yung... Kinakantahan. Kasi, you know, the vibe, iba yung... Anong nilook forward mo dito sa Hong Kong? Ako po kasi gusto ko lang makapag-ipon eh. Tapos, Oo. uwi na rin ako ng Pilipinas. Ayun Oo. lang po yung gusto naming mag-asawa. Ikaw, what are you looking forward to? To inspire more people. Tapos, magkaroon ng more students. I am happy what sa ginagawa ko. Palagay ko yun ang pinaka-importante. Yes. Are you proud to be Filipino? Very proud. Very proud. Dito natin tatapusin ito. Maraming salamat. Thank you Pwede ba bumati? for your time. Yeah, please, go ahead. Mga kapatid ko at tatay ko sa Nueva Ecija, lolo at lola ko, mga kamag-anak ko at kaibigan sa Isabela. Of course, my family back in Pampanga, my wife, my children, and sa mga musicians dito sa Hong Kong. Right. Thank you very much Maraming for having me salamat. and Josh. Josh, maraming salamat. Thank you for your music. Thank you for your talents. Thank you for just being you. You make us proud. Maraming salamat PMPC Star Awards for Television sa pagkilala sa Cayetano in Action with Boy Abunda bilang Best Public Affairs Program at Best Public Affairs Program Hosts. Ang parangal na ito ay magiging inspirasyon upang ipagpatuloy ang aming simpleng prinsipyo. Honoring God, building communities, and transforming the nation. Sa ating mga kababayan at mga pamilyang nagtiwala at nagbahagi ng kanilang mga kwento, salamat po. Kayo po ay bahagi ng tagumpay na ito. Muli, maraming salamat PMPC para ito sa Diyos, sa bayan at sa bawat Pilipino.